umaga sa lahat. Good morning po. Good morning. Pwede pong umikot po tayo. Batiin po natin bawat isa. Dahil malamig, bigyan po natin ng mainit na kamay, pagbati ang bawat isa. Good morning at sabihin niyo po, masaya akong makita ka ngayong umaga. Good morning po, good morning. At kahit po sa mga nanonood sa atin sa Facebook, isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Masaya po kami na nandito kayo at sama-sama tayong magpupuri sa Diyos at makikinig ng Kanyang salita. Ayan, good morning. Good morning, good morning. Ayan. Ayan, masaya po tayo na tayo po ay nandito ngayong araw para magpuri at magpasalamat sa Panginoon, sama-samang makinig ng Kanyang salita and to grow together in the body of Christ. Simulan po natin ang ating service ngayong umaga sa isang panalangin. Ituon po natin ang ating atensyon sa Panginoon. Let's close our eyes and invite the presence of God in this place. Hallelujah, Jesus. We praise you. We honor you. Tinataas ka namin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa isang linggong nagdaan. Ginabayan mo kami sa mga lugar na nandun kami, sa aming tahanan, kasama na aming pamilya, sa aming school, kasama aming mga kaklase, mga teachers, mga kaibigan, sa aming work, kasama po ang aming mga katrabaho, Lord, aming boss, at yung iba pa namin nakakasalumuha. Salamat, Panginoon, di mo kami iniiwan, lagi mo kaming ginagabayan at lagi kang nandyan, Lord, para sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga provisions na you kept us, Lord, sa buong linggo and for yung kabuuan ng buhay namin, Lord, nandyan ka. Salamat dahil narito uli kami, Lord, masayang magsasama-sama, magkakanta para sa'yo, makikinig na yung salita, Lord, makapag-fellowship sa isa't isa as one body of Christ, Lord, remembering yung love na binigay mo sa amin, yung grace, yung mercy, Lord God, na laging available para sa amin. But Lord God, we come in to you, Lord, nanalangin kami sa iyo. We confess, Lord, ang laman ng aming mga puso, Lord. Maaring hindi pa, may times na hindi kami completely trusting in you, Lord. We confess these times, Lord. We also confess, Lord, yung mga bagay na alam na namin, Lord, na kasalanan sa iyo, pero nagagawa pa rin namin, Lord. And even yung mga pagkakataon na matindi, Lord God, binigyan mo na kami ng conviction, pero hindi pa rin namin sinunod ang iyong inuutos para sa amin, Lord. We confess these things to you, Lord, and pakalinisin mo ang aming puso. Ngayon pong umaga, I pray that you set our hearts sa pagpupuri sa iyo. Set our hearts na maranasan ka namin. Magkaroon kami ng encounter sa iyong muli. Panginoon, ikaw lamang ang hinahanap ng puso namin, Lord. At katulad sa aawitin namin, Lord, hindi kami mabubuo kung wala ka sa amin, Lord. Ngayon po, ihanda mo ang aming isipan. Tanggalin po lahat po ng worries, lahat ng alalahanin sa labas ng church na to, sa pamilya, sa trabaho. Tanggalin niyo po ito sa aming isipan. Nang sa ngayon, Lord, makapag-focus kami sa iyo ngayong umaga dahil nais namin, gustong-gusto ka namin maranasan ngayong umaga, Lord. That's why we came here today. Dahil gusto naming maranasan ang iyong presensya, Lord. So we invite the Holy Spirit to envelop this place, Lord, to be the center of our singing, of the preaching, Lord, of our fellowship. Kayo yung maging sentro, kayo yung aming marinig, Lord, at kayo yung aming maranasan. We want to know you deeper and deeper, Lord. We want to know your love for us more and more. Salamat, Panginoon. And this time, Lord, aming gagawin, may we operate in the posture of gratitude, Lord, that in everything that we will do, Lord, it is to give thanks to you, Lord, sa iyong ginawa sa amin, sa iyong pag-alay ng buhay sa amin.
And Lord, sa everyday na nandyan ka para sa amin. So Lord, we ask that you set our hearts this moment, prepare our hearts because I know that we will encounter you today, Lord. And we are excited for it. Salamat, salamat, Panginoon. Let your word speak to us this morning. Lahat ng gagawin mo, Lord, lahat ng gagawin namin, Lord, may it be according to your wondrous plan, personal plan for us. Salamat, Panginoon. Ikaw ang madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwede po bang malakas na palakpakan natin ang Panginoon? Lahat ng anak ng Diyos ay magpupuri ngayong umaga. Amen. And maybe some of us po, nung pumunta tayo dito sa church, we are looking for something, meron tayong hinahanap. And as we sing this song, for those naman po na mga naka-receive na kay Christ, let us remember yung time na una nating naranasan o in-encounter tayo ni Jesus. And kung ano yung joy ng pagiging isang anak ng Diyos. Pwede po ba yun? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. And I just encourage everyone na malamig ang panahon, pwede po tayong gumalaw-galaw habang umaawit ngayong umaga. Let's sing this song. Sing. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Sama-sama nating awitin. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang. Ako'y malaya na, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama ko. Yes, Lord. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko. Malasing. Sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay, amen.
tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan. Kung ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Yes, Lord. Oh, oh. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Sama-sama po nating awitin ang dakilang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Sing. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag na gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Just a church, just sing, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O dakila
Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Naging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Ang mundo magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila ka, O Diyos, sa haba. Amen! Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan. Pag-ibig mo! Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, o dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh Diyos, oh Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Siya ay tunay na dakila sa ating lahat.
Bago po tayo mag-proceed, nasabi lang po sa akin kanina dun sa loob na meron pa daw po tayong kailangan ipag-pray yung nangyari daw po dun sa LA na wildfires. So let's pray for them, yung po mga naapektuhan. So yung mga taong involved po dun ngayon, yung mga kumikilos po dun ngayon. So let's pray. Heavenly Father, patuloy po kami lumalapit sa inyo at nananalangin sa mga tao po na ngayon po ay naapektuhan sa Los Angeles tungkol sa calamity na nararanasan nila ngayon, mga wildfires. Father, we pray po sa mga kapatid namin na naroon, mga kapwa namin Christians, Father God. Ano po ay kayo po yung patuloy na magpadala ng tulong sa kanila. And dalangin po namin na yung iba pang mga naapektuhan, Father God, na ay patuloy na sa inyo po lumapit, Panginoon Diyos. Marami pong tao, Panginoon, kayong gamitin upang tulungan sila, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo umupo, basahin po muna natin yung magiging main verse para sa umagang ito. In English, sabi po dito, "Therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above." And next po, "Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin nyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas." Let's pray. Heavenly Father, muli po magpapasalamat ako sa inyo sa pribilehiyong ito na binigay niyo sa akin upang makapagdala ng inyong salita dito sa mga taong ito, sa mga taong pinagkatiwala niyo sa akin, Panginoon. Nawa ko po, ang dalangin ko po na buksan po yung isip nila sa mga maririnig nila, Panginoon, tungkol sa inyong salita. Nawa po, Panginoon, ay linisin niyo po yung aking puso, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyong mga salita. Nawa po, alisin niyo lahat ng desire to impress these people, and tanging kayo lang po yung makita nila, matutunan nila, Father God, kung paano kami mamumuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga anak niyo dito sa lupa. Po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So yan, magandang umaga po sa inyo lahat. And so nakikita niyo po ako ngayon na magpapahayag ng salita ng Diyos sa inyo dahil wala po ngayon ang ating butihing pastor na si Pastor RJ. And ngayon po, nasa ikalawang week na po tayo sa serye nating Starting Right. Dahil tayo ay nasa year na ng 2025, isang panibagong taon. Di po ba sa ating lahat? And babatiin ko po muna kayong lahat ng Happy New Year. And sa mga nasa live din po, Happy New Year po sa inyong lahat. And ngayon po, ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay things to retain. O sa Tagalog, yung mga bagay na dapat nating panitilihin. O yung mga bagay na hindi dapat nating alisin sa ating mga buhay. Diba? Sa ating buhay Kristiyano upang tayo patuloy na lumago sa ating paglakad, sa pagiging kagaya ni Kristo, sa patuloy na paglago natin, sa kaalaman natin, sa kung sino siya. Diba? At para patuloy tayo maging epektibo sa kung anong ministry na meron tayo. Diba? And gusto ko lamang po ipakita ito sa inyo ngayon. Ayan, New Year's resolution. Sino po dito ang naggawa ng New Year's resolution para ngayon 2025? Meron po ba? Itaas po natin yung kamay natin. So wala po. So parang di na po pala ito uso ngayon, no? Pero kalimitan po noon, di ba? Parang isa po ito sa mga favorite gawin natin kapag nag-i-start yung bagong taon. Yung pag-set ng New Year's resolution. And so nakikita nyo po, di ba, dito sa number 1, sabi diyan, yung isa sa mga New Year's resolution ng tao, yung makapag-save ng maraming ng pera ngayong 2025 na ngayon 2025, magbabago na ako. Iipon na ako lagi ng pera, di ba? So isa ito sa mga ginagawang New Year's resolution. And yung isa pa yung pag-exercise o maging fit. Diba? Isa yan sa mga gusto natin, di ba? Ngayon 2025, parang ang sarap sarap mag-start na bago.
parang ngayon 2025, magiging iba na ako. Pag nakita ko ng mga kaibigan ko, mga klase ko, ito na yung magiging bagong itsura ko, di ba? So, ito yung mga nakikita natin. Iba, find a better job, help others, travel, stop procrastinating, and enjoy life. And gusto ko lamang ipakita to sa inyo. So, ito po ay according kay Ivo Blaeb, isa po siyang behavioral science professor. Dito po yung sinasabi niya na 6 daw na benefits ng pag-set natin ng New Year's resolution. Sabi po dito, ito daw pong pag-set ng New Year's resolution ay nakakatulong sa atin magkaroon ng reflection and growth, number 1. Number 2, ini-improve daw po nito yung ating well-being. Kasi totoo nga naman, kahit yung ating New Year's resolution na exercise and get fit, hindi man natin makompleto yun buong taon, pero kung ginawa natin, magiging maganda, di ba? Yung ating health, ating katawan, di ba? Maapektuhan pa rin kahit hindi man natin ma-perfect. And pangatlo, sabi niya rin, a symbol of hope and progress, no? Totoo po ito, no? Kapag tayo nag-i-start ng New Year, tapos nagagawa tayo ng New Year's resolution, para bang, itong New Year, para isang bibigay sa atin ng symbol ng pag-asa. Nakasurvive ako nitong 2024, no? So, ngayon 2025, ano kaya yung magiging goal ko ngayon? Ano yung mga mababago sa akin? Diba? So, ito yung ito pa yung iba. Sabi dito, it gives us a fresh start, gives us structure and direction, diba? So, ito sa maganda na nagagawa ng pag-set ng New Year's resolution. Kaya nga nung ginawa namin kanina, nilid ni Daniel sa amin na ngayong 2025, daw yung magiging bagong kami, di ba? So ano yun yung mga gagawin namin para mas mag-grow pa, ma-develop pa yung pagiging kagaya namin ni Christ. And marami nagsabi sa amin, pagbabasa daw ng Bible and pag-pray, which is tama po And ito pong building self-efficacy. So kapag po daw kasi nag-set tayo ng New Year's resolution, tapos nagagawa natin yon, diba, nasusunod natin yung mga New Year's resolution na yun, nagkakaroon tayo ng confidence sa ating sarili. Nakikita natin yung pagiging effective natin. Pero gusto ko pa mag-focus tayo dun sa unang part, yung sinabing reflection and growth. Dahil ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Sabi po dito ni Ivo Blaeb, the act of setting resolutions prompts individuals to assess their past achievements and shortcomings. This process of self-reflection provides valuable insights into our behaviors, priorities, and areas for improvement. By taking a stock of the past year, people can identify what truly matters to them, laying the groundwork for both personal and professional development. So, gusto ko lamang pong isipin niyo muna ito. Yung sinabi niya na identify what truly matters to them. So bago po tayo magsimula, gusto ko pong bigyan kayo ng time na isipin nyo, ano ba yung mga nagmamatter sa atin? Diba? Ano ba yung pinaka nagmamatter sa atin? Ngayon 2024, yung nakalipas na 2024. So tingin nyo, ano yung nag-occupy sa mind natin? Diba? Karamihan, ano yung lagi nating iniisip? Kasi kung ano yung lagi nating iniisip, yun yung tunay na nagmamatter sa atin. Di ba po ba? At as a Christian, ano ba yung dapat lagi nating nasa isip? At ano yung mga dapat nating panatilihin? So next week, ang pag-uusapan po natin ay yung ang ipipreach po ay yung mga things to release. Mga bagay daw po na alisin and dadalhin po sa atin ni Ate Rhea. Pero ngayon po, pag-uusapan po muna natin ay yung mga things to retain. Kaya nga po na sinabi ko kanina, yung mga bagay na dapat nating panatilihin. Yung mga bagay na hindi dapat nating alisin, hindi dapat nating mawawala sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. At yung una nga po, pag-uusapan natin is yung foundation. Ating pundasyon bilang mga Kristiyano. Sino nga ba tayo? Ano yung identity natin? At yung pangalawa, yung ating focus as a Christian. Ano ba yung dapat nating magiging focus? At sinasabi ko po sa inyo, ito po yung sinasabi ng Biblia, kung magpo-focus lang daw po tayo dito sa dalawang bagay na to, may iwasan po natin na ma-impluensyahan ng mga gawa ng kaaway, mga tukso,
may iwasan natin na mapagaya lamang doon sa kung ano yung ginagawa ng kultura natin, nakikita natin sa mundo. Yun yung mangyayari sa atin. Kaya nawa po makinig po tayong lahat. So, magsimula po tayo dun sa una nating point, which is yung our foundation. Ito po ay magfo-focus dun sa dun sa unang part ng ating main verse na Colossians chapter 3 verse 1a. Sabi nga po dun, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, at sa English, therefore, if you have been raised up with Christ. So, pag-usapan po muna natin yung ibig sabihin nito. Ano ba ibig sabihin ng tayo'y muling binuhay na kasama ni Kristo? So, una po, gusto ko po sabihin sa inyo na ito po ay hindi something na mangyayari, na possible na mangyayari. So, kayo'y muling binuhay. No, ano po, ang ibig sabihin po nito, nagpapatungkol to doon sa ating present reality. Kung kayo po ay sumampalataya na at tunay na naniwala na si Kristo, ang ating Panginoon, ang iyong tagapagligtas, na namatay siya para sa iyo, ito po ay reality para sa inyo. Ito yung katotohanan na nasa inyo, na kayo'y muling binuhay na kasama ni Kristo. And para mas maintindihan po natin, ayan yung basahin ko po muna yung Colossians chapter 2, verse 12 to 14, verse 20, at chapter 3, verse 3. So sabi po dito sa verse 12 to 14, kasi nung binaptize kayo, parang inilibing na rin kayong kasama ni Christ. Tapos, binuhay din kayo ulit kasama niya. Dahil yon sa pagtitiwala nyo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Christ mula sa kamatayan. Dati, patay kayo spiritually dahil sa mga kasalanan nyo at dahil hindi kayo under ng Jewish law. Pero, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Christ nung pinatawad ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan natin. Kinansel niya ang dokumento kung saan nakalista ang mga utang natin, pati yung mga obligasyong kasama nito. Pinawalang bisa niya ang lahat ng iyon nung pinako siya sa krus. And sa verse 20, sabi rin po dito, namatay na kayong kasama ni Christ at pinalaya na kayo mula sa mga espiritong nagahari sa mundo. E bakit ngayon? Kung mamuhay kayo, parang taga dito kayo sa mundo, bakit nyo sinusunod ang mga rules na gaya ng, tapos pag-uusapan po natin yung mamaya pa. And sabi rin po sa chapter 3, verse 3, kasi namatay na kayo at nakatago na sa Diyos ang buhay nyo kasama kay Kristo. So doon po sa binasa natin, meron tayong dalawang konsepto na makikita. Una, yung patay dahil sa kasalanan, at pangalawa, yung patay sa kasalanan. Mukhang magkaparehas po, di ba? Kung titingnan natin, patay dahil sa kasalanan at patay sa kasalanan. So kapag nagbasa po tayo ng Bible, lagi po natin makikita tong concept nito. Lalo na po sa sa book ng mga letters, yung mga sinulat po ni Paul, sinulat ni na Peter, yung mga apostles po. At mahalaga po na maunawaan din natin yung pagkakaiba nito at hindi po tayo malito dito. So una po, yung patay dahil sa kasalanan. Ano bang ibig sabihin ng pagiging patay dahil sa kasalanan? Ito pong patay dahil sa kasalanan ay nagpapatungkol po ito dun sa luma nating pagkatao bilang mga tao. Tayo mga tao, bago tayo maging Kristiyano, meron tayong lumang pagkatao. At yun yung pagiging patay natin dahil sa ating mga kasalanan. So maikukumpara po tayo sa isang zombie. Yan. So, familiar po ba kayo dun sa Walking Dead? Yan, nakakalakad sila, nakagalaw sila, pero patay sila. So, yun yung konsepto ng Walking Dead. Pero hindi po dun sa itsura, hindi ko po dun sinasabi na maikukumpara kayo. Dito po sa tatlong nature na to, ng zombie. Ang nakita ko po kasi sa isang zombie ay ito. Nasa nature po nila na mag-consume ng ibang tao para sa sarili nilang benefit. Totoo po ba to? Yung bago tayo maging Kristiyano, ano yung nature natin? Puro sa ating sarili. Na kahit ma-harm na natin yung ibang tao, kahit mahirapan na yung ibang tao, basta lang tayo mag-benefit. Ganun yung tunay na nature ng tao eh. Na hindi pa nakakilala kay Kristo. Na mag-consume ng ibang tao para sa sarili nilang benefit, para sa pleasures nila, sa
sa ikaliligaya nila, sa ikaaangat nila. Ganun po yung nature ng tao nung hindi pa siya nung hindi pa siya nakakilala kay Kristo. At pangalawa, wala silang appetite for real food. Wala silang appetite para doon sa tunay na pagkain. Na kahit nasa harap nila yung mga pagkain na masasarap, bigyan mo pa man yan ng adobo, na, yung mga kinain na kinain namin kahapon, no, sasarap eh. Mga kaldereta, favorite ko po yun. Yung mga kalderetang ano. So kahit iharap mo yan sa mga zombie, hindi nila kakainin. So saan po ba ako nanggagaling doon? Ito po, nakuha ko po ito doon sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Kasi po doon nakalagay na yun daw po sa una nating pagkatao, yung mga taong nasa katawan, yung mga hindi pa spiritual. Kahit malaman nila yung grace, kahit marinig nila, yung grace na sinasabi tungkol kay Jesus Christ, na pwede na kayo makalaya sa kasalanan nyo. Pwede na kayo mapatawad. Kung kayo ay sasampalataya lang kay Kristo, hindi nila tinatanggap. Yun po yung nature ng mga taong nasa flesh. Wala silang wala silang desire na tanggapin yung real food, yung tunay na pagkain, which is si Christ, yung magpapaano sa kanila, magpapalaya sa kanila. Basahin niyo po, napakaganda po nung nung verse na yun sinasabi doon. Hindi po nila makita yung kaluwalhatian ng Diyos doon sa gospel. Hindi po nila matanggap. Sila makapaniwala. Naalala ko nga one time, parang yun to yung first time na nakarinig ako na naunawaan niya, na malinaw yung gospel, pero hindi niya ma-accept. Parang sa tingin niya, nagbibigay lang ako ng opinion sa kanya galing sa Bible, na parang opinion ko lang yun, interpretation ko lang yun. Kasi sabi niya, nung in-explain ko sa kanya yung gospel, shinare ko sa kanya yung gospel, sabi, parang di ako makapaniwala dyan sa sinasabi mo. Kasi parang, wala na akong kailangan gawin. Hindi ko paghihirapan. Yung pagiging yung pagiging matuwid ko. Parang parang mali, sabi niya ganun. Na parang nahihirapan siyang tanggapin na yung way lang para mapatawad siya ay yung pagtanggap kay Kristo. Kasi tingin niya, ang kailangan niya pa rin patunayan niya sa Diyos na siya'y mabuti, patunayan niya sa Diyos na nagbago siya, ganun. Yun yung nakakalungkot na kapag nag-share tayo ng gospel, maka-encounter tayo ng ganun. And actually, totoo po to sa ating lahat. Siguro ako nung bata ako, ilang beses ko na narinig yung gospel, pero hindi ko maunawaan, hindi ko maintindihan, hindi ko matanggap. Yung mga sinasabi ng mga preacher. Nangyari lang yung one time, and nagpapasalamat po ako dun kay Lord dahil binuksan niya yung isipan ko sa katotohanan yun. And bumalik na po tayo dun sa, meron pa po palang isa, yung pangatlo, yung does not understand. So yun nga po, kagaya rin po ng sinabi ko doon sa pangalawa na wala silang appetite for real food, yung mga zombie, at yung mga zombie hindi rin po sila nakakaunawa. Kaya nga nang sinabi ko na kahit ipakita mo na sa kanila kung gaano, kahit i-present mo na napakaganda si Kristo, di pa rin nila matanggap si Kristo. Nakakalungkot po yun. And pumunta naman po tayo din sa patay sa kasalanan. Ito pong patay sa kasalanan, nagpapatungkol po ito dun sa ating present reality. Kung kayo po, tinanggap nyo na si Kristo bilang inyong tagapagligtas at Panginoon, kung naunawaan nyo yung gospel na si Jesus Christ namatay para sa inyo, ito po yung katotohanan nyo na kayo ay patay sa kasalanan. So ano po ba ibig sabihin nito, pagiging patay sa kasalanan? So in the Bible po, makikita po natin lagi yung konsepto na sinasabi na yung death parang nagpapakita siya ng liberation. Or yung death nagpapatungkol siya sa freedom. So saan natin yun makikita? Halimbawa, sa isang mag-asawa. Ang isang mag-asawa, ang maghihiwalay lang sa kanila ay kamatayan. Ang maghihiwalay lang doon sa kanilang marriage ay yung kamatayan nila. Kaya yung isang kung yung isang mag-asawa na matay yung isa, yung babae man yung lalaki, malaya na siya doon sa marriage na doon sa dalawang babae. 'Di ba? So yun yung una. And pangalawa, doon sa relationship na isang master and slave. Ang isang slave noon sa Old Testament or doon sa dating panahon natin, yung buhay nila binenta na nila doon sa isang master. So ang tanging paraan lang para para makalaya sila, una, kung papalayain sila bigla ng master na sasabihin nilang malaya sila. Pero kung
ang tanging ano lang talaga, mabayaran nila ng buong buhay nila yung kabayaran. So yung kamatayan lang talaga nila yung magpapalaya sa kanila doon sa isang master. So ganun po yung pagiging alipin noon. So ganun po yung and ngayon gusto ko po makita nyo to. Sinasabi po ng Bible na kung ikaw sumampalataya ka kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, patay ka na sa kasalanan o malaya ka na sa kasalanan. Makikita po natin to ng marami sa Romans chapter 6 verse 1 to 14. Kung gusto niyo po makita itong itong relationship ng pagiging malaya sa kasalanan, pwede niyo pong basahin 'yon. Romans chapter 6 verse 1 to 14. At explain ko lamang po doon sa inyo yung verse 14. Sabi po kasi doon, sin shall no longer have dominion over you, for you are not under the law, but under by grace. Yun yung sinasabi ng verse na yun, napakaganda na. Hindi na maghahari sa inyo yung kasalanan dahil hindi na kayo sa ilalim ng kautusan. Nung Mosaic law, yung mga kautusan na binigay kay Moses, yung mga bawal nito, bawal ganyan, yung mga moral law. So anong ibig sabihin nun? Na hindi na tayo paghaharian, hindi na magdo-dominate yung kasalanan sa buhay natin. So simple lang po yung ibig sabihin doon ni Pablo. Na yung sin daw, ngayon tayo ay sumampalataya na kay Kristo, hindi na mapupuno yung buhay natin ng kasalanan. Kasi parang, ano bang ibig sabihin nun? Nung under the law pa tayo, parang ganito yun eh. Tinatry natin gawin yung law, tapos mag-feel tayo. So ano mangyayari? Makasalanan na ulit tayo, magkakasala tayo. Tapos susubukan ulit natin, gagawin natin yung mga law na sobrang dami. Actually, 614 na laws yun na sinusunod natin ng Israel para maging matuwid sila. Pero kahit anong pilit nila, dumadami lang ng dumadami yung kasalanan nila. Nagagawa nila ng paulit-ulit yung mga pagsuway nila doon sa mga kautusan na binigay sa kanila. Diba? So, wala kang kawala sa kasalanan. Yung buhay mo, dominated ng kasalanan. Punong-puno ng kasalanan. So, ganun yung buhay natin nung under the law pa tayo. Pero ngayon, tayo ay under na ng grace. Diba? Hindi na tayo sumusunod para lang maging matuwid. Diba? Kasi hindi na yun yung katauhan natin eh. Ano ba yung sinabi? Na tayo ay ginawa ng matuwid. Tayo ay ginawa ng walang sala. Yun yung nagiging epekto ng pagtanggap natin kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Dahil binayaran na ni Kristo yung kasalanan mo, wala ka na talagang kasalanan. Positionally, ikaw ay perfect na, ikaw ay banal, ikaw ay holy. Diba? So yun yung ating katauhan kung tatanggapin natin kay Kristo. And dun sa active obedience natin, diba? Tayo ngayon, kasi parang ang tingin ng iba, opposite eh. Na kapag daw, perfect na pala ako, so okay lang gawin ko to, okay lang mga bagay na to. Pero hindi, kung totoong naniniwala ka, na ikaw minahal ka ng Diyos, na pinalaya ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan, lalo mo pang mas gugustuhin, na talikuran na yung mga kasalanan na yun, di ba? So ang mangyayari, as you grow sa pagkilala kay Kristo, sa relationship mo kay Christ, yung buhay mo hindi na magiging dominated ng sin. So yun yung ibig sabihin ng sin has no longer dominion. Wala nang kapangyarihan yung kasalanan sa buhay natin. Dahil hindi na tayo under ng law, under na tayo ng grace ni God, ng pagmamahal ni God. So yun po yung ibig sabihin nun. And basahin ko lang po sa inyo to. Yan. So yun, nabasa ko na yun. So next slide po is, so ngayon, malinaw na po sa atin na tayo ay patay sa kasalanan at tayo ay patay dahil sa kasalanan noon at ngayon ay patay na sa kasalanan. Ngayon, ano bang ibig sabihin nitong muling binuhay na kasama ni Kristo? Just as we died with Christ, we have also been risen with Him. Ano ibig sabihin nito? So yan, gusto ko pong tingnan nyo yung tatlo. Tayo ay binuhay to a new self. At pangalawa, tayo ay binuhay to serve in a new way of the Spirit na makikita natin sa Romans chapter 7 verse 6 at Galatians chapter 2 verse 19 to 20. At tayo rin po ay muling nabuhay para lumakad sa newness ng life. So i-explain ko po sa inyo yan isa-isa. So new self, saan ba natin makikita? Makikita natin to sa Colossians chapter 3 verse 10. And ayan, pumbasahin ko lamang po sa inyo. At sinuot nyo na ang bago niyong pagkatao.
Ito yung pagkatao na patuloy na binabago ng Diyos na lumikha sa inyo ayon sa image niya para mas makilala nyo siya. So gaya nga po ng sabi ko kanina, kung kayo ay sumampalataya na kay Kristo, diba, kung naniwala kayo sa gospel na pinag-usapan po natin nung buong December, kung kayo ay sumampalataya na namatay na si Jesus para sa inyo, kayo po ay meron ng bagong self, bagong pagkatao. Naalala ko, pinreach nga rin po ito ni Ate Lenny dun sa bulihan natin, dun sa outreach natin sa bulihan, na meron na tayong bagong pagkatao kay Kristo. Yung pagkatao na yun, yung pagiging perfect, tayo'y anak na ng Diyos, yun na yung kusino tayo. Tayo ay holy and righteous. And yun yung dapat na ipamuhay natin. And yung pangalawa, sabi, to serve in a new way of the Spirit. Binuhay tayo to serve in a new way of the Spirit. So hindi na tayo magsaserve na kagaya ng dati. So explain ko lang sa inyo. Gaya nga na sinabi ko kanina, nung under pa tayo ng law, nagsaserve tayo thinking, o sinusunod natin yung law, thinking na yun yung magpapa-righteous sa atin. O yun yung gagawa sa ating matuwid. Pero hindi po. Ngayong nasa new way of the Spirit na tayo, ngayong muling binuhay na tayo ni Kristo, sa gantong paraan na tayo nagsaserve. Yung new way of the Spirit. And yan, basahin ko lamang po sa inyo yung nakalagay doon sa Galatians chapter 2 verse 19 to 20. Napakaganda example po nito doon sa sinasabi ko. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay na sa kautusan at muling nabuhay sa Diyos. Tapos sinabi niya po doon sa mga sumunod na verse, parang hindi niya tinatanggalan ng ano ba ang tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag pero hindi niya pinapawalang bisa yung ginawa ni Christ. Kasi kung sinasabi ni Paul na kung tayo ay maniniwala na na yung pagiging matuwid pa rin natin ay nakabase sa ating sariling pagsunod, binabaliwala natin yung ginawa ni Christ sa cross. Diba, yung pagkamatay niya dun sa krus ng Kalbaryo. So tingnan natin sa ating mga sarili, ganun ba yung isip natin? Namumuhay pa rin po ba tayo ng ganun? Na akala natin itong pagsunod natin yung magiging mas matuwid tayo, na mas magmumukha tayong mas mabait sa iba, mas righteous sa iba. Kung ganun po kasi yung isip natin, magiging ma-pride lang tayo Magiging mayabang tayo, magiging mataas yung tingin natin sa sarili. At yung pangatlo, to walk in newness of life. Diba? Gaya ng sinabi ni Pablo na parang ako ewan ko sa inyo, pero nung una ako nakilala kay Christ, parang bagong-bago na yung tingin ko sa mundo. As in, sobrang sayang-saya ako kasi parang kumpleto na ako Meron na akong buhay na walang hanggan. Pinatawad na ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Diba? Kayo po as a Christian, na-experience na po ba yun? Yung first time na naunawaan yung grabing pagmamahal ni God na parang wala na kayong gusto sa mundo. Hindi nyo na dinedesire yung mga bagay na gusto kong maging mayaman, maging ganyan. Gusto maging kilala, maging famous. Dati nung bata ako, gusto ko yung mga bagay na yun na parang nakaset na sa mind ko na paglaki ko magiging mayaman ako, ganun. Magiging sikat ako sa mga tao. Pero nung nakilala ko si Christ, na kompleto na yung buhay ko. Parang wala na akong gusto na isin pa. Diba? At bawat paglakad mo, kasi nakakilala kay Christ, pero nandito ka pa rin sa mundo, nakikita, parang ang saya-saya mo, ganun. Pero yun nga po yung problema, kaya natin ito pinag-uusapan. Kahit totoo na sa atin yung mga bagay na yun, naunawaan na natin yung mga bagay na yun, as we live in this world, sa environment na meron tayo, nakaka-distract. Ang daming mga bagay na makakapag-distract sa atin at makakapag-alis ng focus natin doon sa katotohanan na natanggap na natin. Kaya nga po natin ito pinag-aaralan. And gusto ko pong makita sa inyo, ipakita sa inyo yung context ng verse na to. And bago tayo mag-proceed doon sa next slide. So makikita natin na yung sinulat to ni Pablo dahil merong problema yung mga taga-Colossians Dahil itong mga taga-Colossians, ang dami pong nag-i-influence sa kanila.
Ito po yung dahilan ko ba't sinulat ni Pablo itong letter to Colossians. At ano po yung ano yung mga problemang iyon na nakikita ni Pablo. So, sabi po dito, ito yung mga nakalagay doon, yung philosophy, number 1, philosophy and empty deceit. Kung titingnan niyo sa chapter 2 verse 8, sinasabi doon na ito yung ino-offer nung iba sa kanila. Yung mga philosophy or empty deceit na against do sa tinuturo tungkol sa kung sino si Kristo, against do sa reality dapat natin. Ito daw pong philosophy nito ay sinasabi nila na nasa form siya ng human tradition, pero ito ay inspired ng elemental spirits or demonic spirits of the world. So hindi po malinaw, sabi ng mga Bible scholars, hindi po malinaw kung ano yung tinutukoy dito ni Pablo. Pero sa modern po natin, dito po sa panahon natin ngayon, ano ba yung mga masasabi nating demonic na philosophies? So ito po yung mga ilan na nakita ko ngayon sa research ko. Sabi dito, yung humanism, ba yung pagpapahalaga sa sarili masyado na parang yung para sa evolution na tayo kailangan nating parang kailangan nating para mag-improve, parang puro sa sarili. At yung relativism, itong philosophy ng relativism na wala nang objective truth, wala nang objective morality, na kung anong tama sa'yo lang yun. Ito yung gusto ko, ito yung tama para sa akin, ito yung mabuti para sa akin. Kung sa'yo, okay, hindi masamang magsinungaling sa akin, hindi. Yun po yung tinuturo ng mundo natin ngayon, no? And siguro dito hindi pa natin pansin, pero sa ibang mga bansa, gaya ng Amerika, sobrang dami na nito mga nagtuturo ng ganito, no, na relativism. At yung existentialism, yung YOLO. Alam niyo po ba, rin yan, philosophy rin yung YOLO, you only live once. Demonic rin po yan. Demonic philosophy din po yan, nanggaling yan sa demons para alisin yung tunay na natin, yung focus natin sa kung ano yung identity natin. Kasi as Christians, hindi na po tayo dapat ganun, di ba? Na parang nabubuhay na dito na yung buhay natin sa earth. Di ba? Hindi naman. Dahil tayo ay citizens na ni God. Tayo ay sons of God, children of God. At yung buhay natin, hindi na dapat dito parang nabubuhay lang ba tayo na puro sa sarili natin, magta-travel ako na magta-travel, lilibutin ko yung buong mundo kasi isa lang yung buhay ko. Hindi. Meron na tayong buhay na walang hanggan kaya hindi na dapat yung ganito yung ating pag-iisip. At yung self-love first, di ba, na unahin ko muna yung sarili ko bago yung iba. Ganun ba yung tinuturo sa atin ni God, ni Jesus Christ, na unahin yung sarili natin? Di ba, hindi. Pinakita ni Christ kung paano unahin yung mga tao, yung mga yung mga kailangan ng mga tao na ibigay yon, na maglingkod. Yung importance ng appearance na puro appearance na lang. Di na mahalaga kung ano yung intention mo. Basta magmukha ka mabuti. Yan, mga false philosophies po yan. Tsaka yung we are good. Yan, ginagawa lang po niyan, pinapakita lang niya na mas mabuti tayo kumpara sa ibang tao. At yung materialism, diba? Na ngayon, kung sino daw, tinuturo din sa atin ng mundo na kung sino may pinakamaraming gamit, diba? Kung sino yung may magandang bagong iPhone, siya yung mataas, siya yung great, diba? Pero hindi, diba? Hindi naman doon tayo, hindi yun yung identity natin at hindi din dapat tayo ganun mag-isip na yung kalagay ba yung isip natin na kapag mas malaki yung bahay ko kaysa sa'yo, mas great ako sa'yo. Hindi, diba? Alam natin na hindi na yun yung katotohanan. And ano pa yung makikita natin ng mga false teachings na tinuturo sa kanila? Yung Jewish observances, gaya ng mga bawal kainin, bawal inumin, yung pagsunod daw sa mga festival, Sabat, yung things ng Old Covenant. So sabi daw kasi na meron daw pa rin mga influence ng mga Hudyo dun sa part ng Colossae. At meron pa mga nagsasabi dun sa mga bagong Christian na ikaw dapat sundin mo pa rin itong mga nasa Old Testament. Kailangan bawal mong kainin yan. Bawal ka kumain ng seafood. Bawal ka kumain ng baboy. Di ba? So ganun po yung, actually ngayon, meron pa rin po mga ganun, no? Meron pa rin po mga religion na ganun. Pinagbabawal po tayo. Pero sinasabi po ng Bible na ito ay false teaching. Hindi na tayo doon nabubuhay sa pagsunod sa mga Old Covenant. Dahil lahat ng yun, types lang yun ni Christ. At lahat ng yun, nabuo na, dumating na kay Christ kung sumampalataya tayo kay Christ. Diba? At ano pa yung asceticism? Ang asceticism po yung false humility. At ang tinutukoy po dito ni Pablo ay yung mga fasting, tabos. So hindi po masama ang fasting.
Pero kung ginajudge na po natin yung tao, na mas less sila, na mas less yung faith nila kasi hindi sila nagpa-fasting, mali po yun. Yun po yung tinutukoy dito ni Pablo, no? At yung mga tabos na, bawal mong hawakan yan. Mga parang pamahiin, huwag mong hawakan yan, huwag mong tikman yan, huwag mong taste yan, di ba? Tapos yung worship of angels, kasi dati daw po sa ano nila, meron daw po sa culture po ng Colossae, para po kasi mix ng ng Jewish at ng pagan. Tapos meron po sila doon part na nagpe-pray sila sa mga angels na kina Gabriel, mga ganun, mga angels sa Bible. Pero di ba alam po natin na hindi tayo doon, kasi kaya po sila daw doon nagpe-pray para protektahan sila sa mga evil spirits. Pero hindi na po tayo doon, di ba? Hindi na tayo ganun dapat. Kasi tayo ay nagpe-pray lang kay God. Alam nating si God lang yung makatulong sa atin. Mas marami pang iba, yung mga visionary experience na parang hinihikayat ba yung mga Colossae, uy, alam mo ba, meron akong nakitang ganito, ito yung vision ko. Diba? Na ikaw daw magiging ganito ka, mga ganun. Parang ganun. So ganun yung mga pinapakita dun sa sa Colossae, which is yun na-influensyan. Kaya nga sinulat ni Pablo tong letter to Colossae para maprotektahan yung mga Christians dun sa Colossians. So yun, and mag-proceed tayo dun sa next. So yun nga po. Ito po pinakita lang po to pinakita rin po kasi to ni Ate Nina nung nag-preach siya dun sa bulihan. So ito daw po yung nagpapakita ng ating bagong buhay kay Kristo. So yan, kung dati tayo yung nakaupo sa puso natin, tayo nakaupo doon sa trono ng puso natin. Ngayon po, sino na? Si Jesus Christ na. Yung nakaupo doon sa trono ng puso natin. Yan. At yan, nangyayari lang yan kung tayo ay magre-repent and magbe-believe. Diba? Kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan, tatanggapin natin ng mga kasalanan tayo at magbe-believe tayo na si Jesus Christ ay Son of God, namatay siya para sa iyo at siya ay muling nabuhay. Yun po yung, dyan po natin matatanggap yung mga sinabi ko po kanina. Dyan lang po tayo magkakaroon ng ating bagong buhay. Kaya ito po, gaya ng sinabi ni Pastor Voltaire last week, kung hindi nyo pa po nauunawaan yung gospel, maging honest lang po kayo. At kausapin nyo po yung ibang leaders dito sa ating simbahan mamaya. Pwede nyo po silang i-approach. Yun po dito yung mga leaders. Pwede pong itaas nyo po yung kamay nyo. Sige po, wag po kayo mahiya. Yan. Huwag yung ikaya pagiging leader nyo. Yan. So yan, yung po mga tumaas ng kamay, pwede nyo po silang lapitan para maintindihan kung ano ba talaga yung gospel, kung ano yung magandang balita. Kasi napakahalaga po nito, no? Ito po yung ating pundasyon. Kung wala tayo nito, kung hindi natin to, hindi natin magagawa yung Christian life. Actually, it's impossible to live the Christian life kung ikaw hindi ka pa sumasampalataya kay kay Christ. Diba? So let's move on. Sabi rin po dito sa bilang application, keep this in your mind. I am dead to sin and I am alive in Christ. Sabihin nga po natin, I am dead to sin and I am alive in Christ. So yan. And now let's mag-proceed na po tayo sa pangalawa nating point, which is yung our focus. Isa pa po ito sa kailangan nating panatilihin sa ating buhay Kristiyano upang patuloy tayong mag-grow at magawa yung mga tungkulin natin ng effective. Sabi po sa Colossians chapter 3, 1b to 2a, ay hanapin nyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. So yan, utay-utayin po natin to. Mag-start po muna tayo dito. Na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ano ba ibig sabihin nito? Na si Kristo daw na nakaupo sa kanan ng Diyos. So according to the Berean Study Bible, the phrase seated at the right hand of God is rich with biblical and historical significance. In Greek, endexia to theo denotes a position of high honor and authority. This imagery is rooted in Psalm 110 verse 1 and was a common expression in the early church to affirm Christ's divine authority and His role as our intercessor. So ang ibig sabihin daw po nito, na si Jesus hindi siya nasa kanang kamay ng Diyos bilang servant. Kasi yun yung ibang way ng pag-interpret nito na kasi 'di ba pag sinasabi natin kanang kamay parang tagapaglingkod.
Pero yung key po, para maunawaan natin to, yung sinasabing seated. Seated at the right hand of God. So 'di ba nung mga dati, yung mga panahon ng hari at prinsipe, prinsesa, yung merong hari, tapos sinasatabi niya, nakaupo rin yung reyna. So parang ganun po yung sinasabi dito. Na si Jesus Christ, nakaupo po siya sa kanan ng Diyos, hindi as servant, but as co-ruler. 'Di ba? Bilang hari din na nagmamanage ng lahat ng bagay dito sa sa mundo natin. 'Di ba? Hindi lang kagaya ng ruler ng isang bansa, no. Everything na nangyayari dito, ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa buhay mo, sa tingin mo man maganda yan o masama, lahat yan nangyayari kasi inalaw yan ni Jesus Christ mangyayari. Dahil siya yung hari ng sanlibutan natin. Meron siyang magandang plano para sa iyo, kaya niya yun hinahayaan. Meron siyang mga bagay na hindi nakikita na siguro hindi mo naiintindihan. At hindi lang po siya co-ruler, as mediator din, sinasabi po, di ba? Si Jesus Christ yung mediator natin sa langit. Siya yung pumapagitan sa atin at sa Diyos Ama. So para po siyang sabi po sa Old Testament, dito po natin magagamit yung term na mediator as king. As king, yung mga kings na naging kings ng Israel, sina David, sina Saul, sina Solomon. So sila para daw po silang mediator. In what way? Sa paghahari in a way na gusto ni God. So ganun. And pangalawa, sa mga prophets din po. Diba? Sila po yung masasabi rin nating mediator. Dahil sila po yung nagsasabi dun sa mga tao kung ano yung gusto ni God o kung ano yung mangyayari na sinasabi ni God. They act as a mediator. Diba po? And naalala niyo po, sabi po ni tandaan niyo po ba yung story ni Abraham? Nung pumapagitna po siya kay God, diba? Na parang nagmamakawa siya na ingatan niyo po yung yung si Lot. Yung aking pamangkin nga po ba ni Abraham. So parang ganun. So they act as a mediator, parang nagiging abogado, di ba? Na parang nagbabargain. Lord, parang sinasabi niya, according to your steadfast love, according to your mercy, huwag niyo pong hayaan na tawag dito, mag-suffer si itong ganyan. Kasi ganun din po yung ginawa ni Moses. Di ba? Dahil sa sobrang ng katigasan ng ulo ng mga Israelites na nasa desert sila, ilang beses po pinotektahan ni Moses, ng mga Israelites, na pinapaalala po ni Moses kay God na remember your promise, diba yun po yung mga kinakanta natin, remember your people, tandaan mo yung pagmamahal mo sa kanila, ito yung mga taong pinili mo. So parang ganun yung ginagawa ni Jesus Christ sa atin dun sa langit. Meron tayong ruler na si Jesus Christ at meron tayong mediator. Yan, now, explain naman po natin to, ay hanapin nyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. At ituon nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. So ano ba ibig sabihin ng seek the things that are above and set your mind on things above? So naalala ko yung yung experience ko nung una kong nabasa to. So akala ko, ang ibig sabihin nitong nung set your mind on things above, lagay ko yung isip ko doon sa mga bagay na nasa langit, yung mga yung streets of gold. Yan, one day, saya maglalakad ako sa streets of gold. Tapos makikita mo yung mga pearls dun sa heaven. Parang mga ganun. Tsaka, kapag nasa langit ako, ito yung mga unang kong kakausapin. Una si John the Baptist. So parang ganun yung pagkaka-interpret ko. Na set your mind on things above. Parang kung ano-ano mga bagay ba yung mga nasa isip ko. Pero hindi, parang ang kipo dito, nandun na po sa gitna, nakalagay, na kinaroroonan ni Kristo. So si Jesus Christ mismo yung isisik natin doon sa langit. Isiset natin yung isip natin kay Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos, nagahari, and as our mediator, as our intercessor. Diba? Ilagay po natin lagi yung ating isip doon. Para po mas maging specific, ito po yung sabi na ito po, itong wordings na to, yan, according po yan kay Johan Pereira. Siya po, meron po kasi siyang sermon na ang title ay An Old Challenge for a New Year. And dito rin po, sa kanya rin po nakuha yung outline ng series natin yan na Starting Right. Sa kanya po nakuha yan. And ito po yung sinabi niya, to seek Christ, daw po ibig sabihin nun, is to pursue a deeper knowledge of Jesus. Na makikita po natin sa chapter 3 verse 10. And to live a clean and holy life. And to pursue a godly virtues, holiness in our domestic life, holiness in our social life,
and then an effective prayer life, and a fruitful witness. So ito yung mga bagay na kailangan nating i-pursue. Kung gusto nyo pong isik si Christ, ito po yung ibig sabihin nito. Okay, no? Pag-seek kay Christ. Yan, pwede nyo po yung picturean o isulat, in-notes. Pero ibibigay din naman po namin yung PowerPoint mamaya sa ating GC. So, yun. At ano pa? Ito rin po, gusto ko lang quote yung sinabi ni John MacArthur. Meron po kasi siyang preaching din dito sa verses na to, na ang title ay Leaving the World to Reach the World. At sinabi niya po doon sa preaching niya na all the resources, all the riches, all the supply of heaven, all the virtues and all the truth in heaven is available to you. If you seek, the Lord will give. Live in the heavenlies. Don't get caught up in the earth. And when people see heavenly lives, the gospel becomes believable. You must not only seek heaven, but you must think heaven. And all that is heavens is revealed on the pages of Scripture. Yan, diba? Napakaganda po na sinabi ni John MacArthur. So hindi po yan yung parang yung pag-seek kay Christ, yung pag-seek ng mga bagay na nasa langit na, di ba yung parang nabubuhay tayo na, yung parang nasa ibang mundo yung isip natin. Nakikipag-ugnay tayo sa mga tao pero nasa ibang mundo yung isip natin. Hindi po ganun yung ibig sabihin, no? Kung gusto niyo po isik si Christ, makikita niyo siya sa Scripture, sa Bible. Diba? Kung gusto niyo makilala yung hari natin, nasa kanang kamay ng Diyos, kung gusto niyo makilala kung sino siya, lahat ng yun makikita niyo sa Scripture. At pag nakilala niyo siya, nakita niyo yung kabutihan niya, nakita niyo kung yung grace niya, yung pagiging loving niya, serving niya, matatransform yung buhay mo. Matatransform yung buhay natin as a Christian. Diba? Mababago na mababago. And sabi nga po niya, ang title nga po nung pinreach ni John MacArthur, Leaving the World to Reach the World. Kasi pwedeng share ng gospel, pero yung buhay natin hindi naman nagre-reflect dun sa buhay na pinamuhay ni Christ. So wala rin, hindi rin magiging believable yung gospel na sineshare natin. Kung yung mismong gospel na sineshare natin, hindi natin pinamumuhay, hindi nakikita yung effect nun sa buhay natin. So kaya napakahalaga na lagi nating isik si Christ na nasa langit. Diba po? Ang bilang application, seek Christ by knowing Him to the Scripture. And set your mind on who Christ is. Ngayon, kung nasik nyo na, nakita nyo na siya sa Scripture, iset nyo lang yung mind nyo doon. Sa bawat gagawin nyo, sa buong maghapon nyo, sa buong 2025 natin, ganun lang po ang gawin natin. Iset lang natin, i-focus lang po natin yung isip natin sa kung sino si Christ sa Scripture. Believe on who He is based on the Scripture. Diba? Faith lang yung kailangan natin. Diba? Kung para maipamuhay natin yung Christian life, ang kailangan lang talaga natin, faith. Faith kung sino si Christ. At mumuhay tayo para sa Kanya. Sa bawat gagawin natin, sa lahat ng gagawin natin sa buhay natin, gaya nga sabi, diba? Kung kakain lang tayo, or kahit ano, diba, na bagay na gagawin natin para sa Diyos, dapat laging si Christ yung nasa isip natin. Siya dapat lagi yung goal natin. And we're doing everything for His glory. And marami pa bang time? Ayan, 5 minutes pa daw. So yan, bago tayo magtapos, meron po muna ako sa inyo gusto ipakita ang illustration. Gusto ko lamang po ipakita sa inyo yung magiging journey natin, no, sa Christian. Kung paano natin to, kung i-apply po natin itong bagay na to. Ayan. Wala. Ayan, pasensya na po. Set up ko lang. Gusto ko pong tingnan niyo itong nasa harapan niyo. And ang gusto ko po lang dito ipakita, yung magiging journey natin as we apply this to our lives, itong mga sinabi ko. So yung pong red na line dito sa gitna, nagsisimbolo po yan doon sa ating goal, which is yung pagiging kagaya ni Christ. And nagsisimbolize po din yan doon sa ating position na, yung ating eternal position na tayo ay holy,
na tayo ay yung ating pagkatao, na tayo ay righteous bilang anak ni God. So, di ba tayo mga anak ng Diyos? And dapat natin ipamuhay yun sa ating buhay. Yan. So, kunyari, nag-start yung ating Christian life. As we start our Christian life, ganito yung magiging itsura ng ating Christian life. So, sa una, ito na yung pagkatao natin na. So, hindi ko ibig sabihin na kapag lumalayo tayo dito sa line, ibig sabihin, nawawala yung salvation natin. Hindi po yun na ibig sabihin ko. Gusto ko lamang po ipakita yung kung paano yung nagiging journey natin na pagiging kagaya ni Kristo. So, yan. Ayan. As we live our lives bilang mga anak ng Diyos, yan, ganyan yung nangyayari sa buhay natin. Oops, ang bilis pala. Yan, uti-uti. Yan, sinusubukan natin na maging straight yung line. Parang ganyan. Yun. Kunyari, nung una, bagong Christian tayo, unti-unti na nating naiiwasan yung mga bad habits natin, mga simple habits, yung mga bisyo. Yan, di na tayo naninigarilyo, nagiinom ng alak, mga ganun bagay ba? So yan. Kaso, stop muna. Habang ginagawa natin to, habang lumalago tayo, meron din nangyayari. Yung pagtingin natin kay Kristo, nagiging mas malinaw. Yung pagkilala natin sa kung ano ba yung ibig sabihin ng pagiging perfect, nagiging mas clear. Kaya ano nangyayari? Yung kung kanina, malapit na tayo dun sa line, malapit na tayo dun sa gitna, lumalayo na tayo sa edge. Ayan ang nangyayari. Lumalayo na naman yung pagitan. Diba? Yung pagitan ng line, yung pagsunod natin. Yan, dire-diretso. Yan, nakikita natin na meron pa rin palang mga ganito sa buhay ko. May mga, ano nga ba yung tawag dun sa mga permissible sins? Respectable yun. Yung mga respectable sins. Nakikita natin yung mga respectable sins sa buhay natin. Yan. Nagiging mas mahirap. Tapos, as we grow pa, as patuloy pa tayo nag-grow, patuloy pa rin lumiliit. Na parang pahirap ng pahirap, parang hindi tayo nag-grow, di ba? Kahit anong try natin na maging kagaya ni Kristo, parang lalong humihirap habang tumatagal. Lalong humihirap. At ang nangyayari, napoprostrate tayo, di ba? And hanggang sa boom, namatay na tayo. Naging perfect na. So, saka lang tayo magiging perfect kapag tayo ay namatay na at nakasama na natin si Christ sa langit. And kaya ko po ito pinakita kasi gusto ko po ipakita sa inyo to. Na minsan po, kahit nakaka-frustrate na parang kasi nakikita ko to sa mga Christians lagi, na parang frustrated na hindi ko magawa. Parang ang hirap maging kagaya ni Kristo. Pero kung titingnan niyo yung journey niyo, simula nung nag-start kayo, palapit kayo ng palapit, merong progress. Ang nagbabago lang yung pagtingin natin sa kung sino si Kristo. Habang lumalalim, nagiging mahirap, nagiging mas malapit naman tayo ng malapit. Meron pa rin pong progress, kaya wag po tayo ma-prostrate. Diba? Hindi po ibig sabihin ko na hindi na nagiging dominated yung sin sa buhay natin habang patuloy nating nakikilala si Christ. And yan, bilang pagtatapos po, next pa lang po ito. Ay, mawala. Yan. Yan, bilang conclusion po, as people who are dead to sin and alive to God, we now possess an extraordinary identity that is very different from the world we live in. Bilang mga Christians, ibang-iba na tayo. Huwag na nating gustuhin yung mga bagay na ginugusto ng mga hindi Christians. Kasi hindi na dapat yun tayo. Huwag tayo magpa-apekto kung sila man akala nila mas great sila kasi mas malaki yung bahay nila, mas mayaman sila, mas marami silang pera, mas bago yung iPhone nila. Hindi. Huwag tayo magpadala doon sa mga bagay na yun. Sa mga human philosophies na yun, di ba? And let us not lose our focus to our Lord Jesus Christ, who is at the right hand of God, ruling and interceding for us. Let's continue to make Jesus our goal and our motivation for everything we will do this 2025.
So yun lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bilang summary, ito po ulit yung ating 2 points. Ito po yung mga dapat nating panatilihin. We are to maintain our focus sa ating foundation, yung ating awareness sa ating foundation. At pangalawa, our focus. Huwag natin alisin yung ating focus sa mga bagay na to. And bilang questions to ponder, and bilang Kristiyano, dapat nating alalahanin ang ating pundasyon at ating focus kay Kristo. And i-share po natin kung paano natin ito isasagawa sa ating buhay, sa mga kasama natin. And ano yung mga magagandang bagay o habits na ginagawa mo na noong 2024? Kasi hindi naman tayo bagong Christian, di ba? So ano yung mga magagandang habits na nakita mo na nakatulong sa iyo mag-grow? So ano yung mga bagay na yun na sa tingin mo ay makakatulong pa rin sa iyo lumago bilang Kristiyano ngayong 2025? So yun lamang po, maraming salamat. Let's pray. Manaming Diyos, maraming salamat po sa Sunday na ito na muli po ay tinuruan niyo kami. Muli po pinaalalahanan niyo kami. At we thank you na kahit kayo na po yung nagligtas sa amin, na kahit kayo na po yung nagbigay sa amin ng magagandang bagay nito, ng buhay na walang hanggan, pinatawad niyo na po kami sa aming mga kasalanan. Kayo pa rin po yung tumutulong sa amin at nagbibigay sa amin ng kakayahan na gawin yung mga tungkulin na binigay nyo sa amin, na gawin yung kalooban nyo dito sa lupa. And duwa nga po, Father God, as we live our lives this 2025, hindi po nawa po namin malimutan itong mga bagay na ito. Tulungan nyo po kami na iset yung focus namin sa identity namin. Tulungan nyo rin po kami na panatilihin yung focus namin sa inyo, Panginoong Jesus. Tanging sa bawat bagay na gagawin namin, tanging gawin lang po namin lahat para sa inyo at hindi na po sa aming sarili. Protektahan niyo po kami, Panginoon, sa mga gawa ng kaaway sa mundong ito. Alisin niyo po, Father God, lahat ng influence ng mundo sa amin, Father God, na mayroon kami. Upang patuloy po kami maging effective sa mga tao, Panginoon, sa aming mga ministry, sa pag-share ng gospel, sa pag-make ng disciples. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, sa tanging yung pangalan niyo po, Panginoon, yung patuloy na tingnan namin, namumuhay kami para sa inyo, Father God, at hindi na para sa aming mga sarili. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Benediction. Sa inyong paghayo sa layunin ng Ebanghelyo, tanggapin niyo ang masaganang katalinuhan at kaalaman, kaakibat na masaganang pagpapala upang masustena ang layunin at tungkulin ng kaligtasan ng sangkatauhan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, manatili po tayong nakatayo and napakaganda po ng word po na dinala ni Brother Carlos sa atin today. And ano po yung sabi kanina? We are dead to sin and we are alive in Christ. So, habang awitin po natin tong closing song natin, pwede po bang pumikit po ang lahat? And I want you to think of one place, one location, baka sa kwarto nyo or sa labas ng bahay nyo or baka somewhere na comfortable kayo, kunwari sa may beach o kaya naman sa may ilog. I want you to think of a place, your personal space na makaka-connect kayo with God. This may be actual place, kung saan mang lugar, maybe dito sa church, or an imaginative space na basta beach. So imagine yourself there with God as we approach 2025. Yung song natin is Lilim, and this may be our secret place. Patuloy tayong makipag-ugnayan sa Diyos sa lugar na ito. Let us just seek God. No? So, kung nasaan mang stage tayo in our Christian journey, nahihirapan man tayo right now to connect with God, or maybe we really feel the joy of being there with God, just seek Him this time.
kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang natatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyo lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyo lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyo lilim, napasumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyo lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyo lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, nais kong maranasan ka. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakapuri natin, Panginoon. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo lamang. Ang pagpuri sa Panginoon. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyo lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyo lilim, na masumpungan ka
sa dakong lihim mananatili. Sa dakong lihim mananatili sa iyo. Nasumpungan ka sa dakong lihim mananatili sa iyong lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim mananatili sa iyong lilim. Na masumpungan ka sa minsan pa mananatili sa iyong lilim. At sasambahin ka sa dakong lihim mananatili sa iyong lilim. Na masumpungan ka sa dakong lihim. Nais ko maranasan ka, makilala ka. Sa'yo lang matatagpuan, Diyos. Nais ka naming mas maranasan pa, Panginoon. Nais ka naming mas makilala, Panginoon, Lord. In that place where you and I personally will meet, Lord, let us have an encounter with you, Lord. Sometimes we are discouraged, Lord, kasi feel namin malayo ka, Lord. But let us be reminded, redirected by the truth, Lord, that you are always there for us, Lord, no matter what. Let us be reminded of our identity, that we are already dead to sin and we are alive in Christ, and that sin has no dominion over our lives. Salamat, Panginoon, at patuloy mo kami samahan. Nais ka naming makilala the rest of our lives. This is our prayer and our song. In Jesus' name, amen. Yes. And the year 2025, and we hope po na yung sparks po, yung excitement, yung joy po mula nung Christmas season and yung New Year season ay hindi po mawala sa atin, na bakas pa rin po yung saya and yung blessing na pinagkaloob po sa atin ng Diyos. Amen po ba? Yes, amen po. And kung mapapansin nyo po si Brother Carlos po yung nag-preach, since wala po sila pastor dahil nasa CTTP, SBC po sila, and Katuparan Reset ngayon. And for our first announcement, it looks like meron po ulit tayong bagong attendees. And when I call your name po, maaari po ba tayong manatiling makatayo and babatiin po namin kayo ng welcome. Nandyan po ba si Sister Emily Concebido? Maaari po ba tayong tumayo? Ayan, and i-greet po natin si Ate Emily ng CTTP. Warm welcome. In 3, 2, 1, welcome! So, we love to encourage you po na umattend po and makita po namin kayo dito sa simbahan po natin sa mga susunod po na linggo. Maraming salamat po. Maaari na po tayong umupo. And for our first announcement, unang-una po sa listahan is PGL 23. And sino pong
sino po nakapag-team member na po sa PGL, maaari pa rin po tayong magpalistak sa mga nagnanais pa rin po maglingkod o mag-serve, maging team member ulit. Maaari po tayong magpalistak kay Ate Nina. And sa mga gusto naman po maging participants ng PGL, ang requirements po is nakapag-knowing Christ or nakapag-GE po. Maaari po tayong magpalista kay Ate Nina. Since wala po si Ate Nina, pwede daw po kay Ate Fatima. So, for second announcement po, is Project Lilim. So, if naghahanap po tayo ng ways to give our money, and if wala na po tayong mapaglaanan ng extra nating pera, ayan, yung Project Lilim po is naka-indicate na po sa envelope ng tithes and offering. So, ang Project Lilim po is yung project po about sa church po natin, about roofing po sa mga tulo. And yes po, hanggang ngayon po is may tulo pa rin. So, yung mga gusto pong, nais pong mag-donate or mag-offer ng money, pwede nyo pong, make sure lang po na ilista nyo po yung name nyo and i-check nyo po yung box dun sa tapat ng Project Lilim. For our third announcement, may I call Sister Rhea. Ayan. So, thank you po, Brother Daniel, sa pag-encourage sa Project Lilim. And additional po sa Project Lilim po, no, pina-finalize lang po namin yung design po ng ating original t-shirts made by CTTP Nagcarlan Creatives Team. So, ayan. So, once po ma-finalize yung design ng ating t-shirt, ayan, magpapa-made to order na po tayo. So, ayan, sabi nga po ni Brother Daniel, ayan, mag-save po, pwede rin po tayo mag-save ng ating money for that kasi marami po tayong ibebenta para po sa ating roofing project. Ayan. So, ayun po, no, in response din sa preaching, no, na we are to seek the things that are above. We are also seeking more teachers sa ating CEF ministry. So, this week po ay nagsimula na po kaming magturo muli. Nagbalik klase na po kami sa Central School and also sa Living Hope School. Ayan. And kami po ay gusto po naming humingi ng inyong tulong, ng inyong suporta sa pamamagitan ng una, pananalangin po na mas marami pa pong mag-commit at mag-join po sa amin sa pagtuturo sa mga schools. At pangalawa, tugunan po natin, tayo po yung tumugon dun sa ating panalangin, no, na yung ating commitment and sa paglilingkod sa Panginoon sa pamagitan po ng pagtuturo sa mga bata. Nangangailangan po kami ng mga sub-teachers dahil actually we have 27 sections na tinuturuan po sa Central, bukod pa po yung sa Living Hope. So ibig sabihin, 27 sections, so we need 27 teachers. And tumutulong po sa atin ang JIL Nagcarlan sa Bambang. 7 po sila, so it means 20 pa po yung kulang, and 15 po from Christ of the Philippines Nagcarlan ang nagtuturo na. So ibig sabihin may 5 kulang. Pero ngayon, paano po kaya napupunan yung 5 kulang na yun na sections? Sa tingin niyo po? Ayan. 5 po sa aming mga teachers ang nagdodoble ng section. So 2 araw po kami nagtuturo every Wednesday and Thursday. Kaya lang, may mga pagkakataon po, like halimbawa emergency, and actually this week hindi po ako nakapagturo ng Thursday dahil po sa aking ubo, kami po ni Tita Gina ay inuubo. So kapag po may mga hindi inaasahan pangyayari or sakit, wala po kaming sub-teachers. Si Brother Carlos, nakakapag-sub po siya sa amin kapag nandito siya sa Nagcarlan. Minsan po kasi nag-aaral po siya sa Batangas. So ayun, we have realized na wala talaga kaming sub. Wala po kaming sub-teachers na magsasub para sa aming klase. And isa po kasing bagay na kapag kami din sa mga bata din na kapag wala po kasing teachers, talagang yung mga bata, actually may experience po ako, may pumupunta sa class ko, yung katabi kong pong section ay wala yung teacher, wala ring magsasub. Pinupuntahan ako sa room ko, teacher, nasan po si ma'am or sister ganito? Talagang naghahanap po sila. Naghahanap sila ng teachers and excited po sila every time na dumarating kami. And ayun, actually, kinausap din po ako ng ilang kasamahan po sa CEF.
Rhea, mag-encourage tayo sa church. Kasi talagang nakikita namin na una talagang hinog. Ayan, hinog yung harvest talaga is large. Malawak po yung ating i-harvest. And ayan, we are sharing sa inyo yung aming burden na talagang maabot pa yung mga bata every week. Ayan, every week. Kasi nakita din namin yung kahalagahan ng every week na sila po ay natuturuan. Una talagang naghihintay sila, and pangalawa talagang nagre-respond po yung mga bata. And even yung mga teachers din ay inaabot po natin. So ayun lamang po, yun po yung isang reflection ko po din sa preaching, no? Paano nga ba natin practically masisik yung mga bagay na nasa langit? At isa po ay, as we commit sa ministry ng Lord and as we reach out at maibahagi yung puso ni God sa iba, mas mauunawaan natin ano bang ibig sabihin ng seeking things above. So ayun lamang po, maraming salamat. And dun po sa mga interested na magturo or magpa-train po, ayan, we will provide you everything that you need, training. Kung gusto niyo pong samahan kami, mag-observe lang po muna. Willing po kami na tumulong po sa inyo at mag-guide po sa inyo. And excited po kami sa mga bago pa naming makakasama for this year. We only have 3 months bago po kami mag-graduation. So, ayun, baka may available po sa inyo kahit 3 months lang muna for now, just to cover yung pong mga sections na, may isa po pala din kaming kailangan na teacher na full-time, kasi may isa pong hindi na makakapagturo. So, yun, grade 3 po siya, pilot section. Ayun, yun yung sinasabi ko po na talagang lagi pong, Teacher Rhea, may magtuturo po ba sa amin? So, pilot section po sila. So, yun lamang po at maraming salamat. And thank you po, Ate Rhea. For our next announcement, pwede pong pa-flash po ng PubMat. So ayan, for our next announcements, it's Christ to the Philippines Prayer and Fasting. Ito po ay magaganap sa January 22 to 24. Entitled Newness, Walk in the Newness of Life. And pwede rin po tayong mag-devotion sa scripture ng Romans 6:4. So, since sabi po hands pa natin yung prayer time natin kay God. So, next announcement po is may online meeting daw po yung mga leaders who attended the pre-planning and team building last November 2024. Pwede po bang mahingi ng kamay ng mga umattend po ng pre-planning and team building last November 2024? Dalawa lang po. So yan, yung mga umattend daw po ng pre-planning and team building last November 2024, meron daw po kayong online meeting January 16, Thursday at 7 p.m. via Google Meet. And next announcement is Fellowship of Men's and Women's Ministry, mamaya po after the service. And for last po is our birthday celebrators. Sino po yung mga buena mano na mag-birthday and magse-celebrate po ng mga special occasions like anniversaries? Inaayahan ko po kayong pumunta sa unahan upang mapag-pray po tayo ni Tito Jolly po. Sige po, punta po tayo sa unahan. Pati yata mag-anniversary, kasama po sa ating ipapanalangin. Meron po ba? O lahat po ito ay magdiriwang ng kaarawan? Anniversary? Birthday. Praise God. Sige po, dito po tayo. Ayan. Okay, so i-bless po natin sila ng ating mga kamay. Ayan po, purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Ama, nagpapasalamat po kami sa mga oras na ito, sa pagkakataong binigay mo
ng lahat ng iyong mga anak nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan na ito ng Enero taong 2025. Salamat po sa kanilang mga buhay, sa bawat taon na pinagpala mo sa lahat ng pangangailangan, maging pagtugon mo sa mga panalangin na kung saan dumanas ng mga pagsubok, dumanas ng mga sakit at karamdaman, ngunit ipinagkaloob mo ang mabilis at dagli ang paggaling sa mga nangyari ito sa kanila. Sa panahong ito, Panginoon, na dinagdagan mo muli ng panibagong taon ang kanilang mga buhay, dalangin mo namin muli, Panginoon. Pagpalain mo sila ng masagana sa maraming bagay, una po sa kanilang kalusugan, sa kanilang kalakasan. Huwag mo pong hayaan nga, Ama, ang mga pagkilos ng kaaway sa pamamagitan ng pagbibigay ng sakit o anumang suliranin sa pangangailangan. Ngunit sa taong ito, Panginoon, masaganang biyayang ibigay mo, maging blessing din po sila, Panginoon, sa ibang nangangailangan. At sa lahat po, Panginoon, ng kampanin na binigay mo, magampanan po nila ito ng ayon sa iyong pamamaraan. Sila ay maging higit pa sa mananagumpay, maging pagpapala sa maraming bagay, Lord God, na kung saan ginagamit mo sila. At yan po ang siyang nais po namin, Panginoon Diyos, sa marami pang taon na binabalak mo, ibigay pa po sa kanila. At siyang nais po namin na ibigay mo, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na ito. Kaya Ama, sa kapagdiriwan ng kaarawan na ito, tunay na ikaw lamang ang aming maitaas, mga parangalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, pwede naman po kami sa McDo kung aayayahan nyo. Sasama po, anak, ay birthday nga pala ng anak ko. So ayan, dadako na po tayo sa question to ponder po natin, group discussion. Maaari po tayo mag-group ng 3, 4, or at least 5 members po each group. 3 members daw po. We will give you 15 minutes po hanggang sa matapos and ipa-flash na lang po yung question to ponder po natin. Thank you po.